So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito no, kakabalita lang nito kanina na si Sara Duterte po ay ni-rehire. Rehire kasi tawag dito eh. Kasi na-hire siya dati, natanggal, nag-resign, tapos ni-hire ulit. So, ni-rehire po ni Sara Duterte si Michael Poa para po maging spokesperson. So, ang tanong dito, bakit kailangan mo ng spokesperson? Tinalo mo pa si PBBM. Tinalo mo pa yung presidente. Si Presidente Bongbong Marcos nga walang spokesperson eh. O di ba naalala nyo, di ba? Si Duterte, meron siyang spokesperson, si Harry Roque. So kasi kailangan po talaga ng tagapagtanggol. Well, si PBBM po wala siyang spokesperson kasi kaya niyang pagtanggol yung sarili niya. At may mga pagkakataon po talaga na hindi po talaga patola si PBBM, yung presidente natin. So dahil nga po dito sa katangahan ni Sara Duterte na kailangan niya talaga ng spokesperson, so lumalabas po talaga kung gaano siya katanga. Okay? So sabi ni Anthony Yambao, ganon talaga, bobo kasi. Si Piñono, Vice President ng bobo, walang yan. So sabi dito, kasi mga kababayan, ako naniniwala ako na ang isa sa mga reason kung bakit kailangan po ng spokesperson ni Sara Duterte is para po tulungan siya sa budget hearing. Okay. Ito kasi alam naman po natin na si Sara Duterte dapat nakapag-budget hearing na po siya nung nakaraang araw. Naka-schedule po siya nung nakaraang araw, yun nga lang, pinospone niya ito for whatever reason. So sabi dito, ito nabalita ito noong August 16. So sabi dito, OVP budget hearing rescheduled to August 27. Here's why. So ngayon mga kababayan, ito po yung pinakaayaw po talaga ni Sara Duterte. Ang humarap po sa budget hearing. Lumabas po talaga ang pagiging mahina ni Sara Duterte sa budget hearing last year. At syempre, nangyari, mauulit na naman to ngayon. Parang ganito, di ba? Sabi ng isang DDS dito, bangag ka ba? Ikaw, bobo ka ba? Isipin mo, di ba? Ganyan po talaga katanga itong mga DDS na to, na kapag meron po silang vlogger na nadadaanan na taga-suporta po ng presidente, para sa kanila bangag na. Ganyan po kabobo itong mga DDS. Imbis na i-debunk ninyo yung sinasabi ko, mambibintang kagad sila na bangag. Bangag yung vlogger. And tanong, kilala mo ba ako para pagbintangan mo akong bangag? Bobo talaga itong mga DDS na to, no? Wala silang ibang alam talaga wala silang ibang alam na sabihin kundi bangag. Bangag. Bubo. Si Sara Duterte nga eh. Isipin mo, abogada may spokesperson tapos tatanga-tanga din. Tapos ito pa, DDS ka dati. Never ako naging DDS, nakakadiri kayo. Nakakadiri yan. Di ba? Ngayon mga kababayan ito. Okay. So sabi dito na OVP budget hearings rescheduled to August 27. Here's why. Okay. So sabi dito. Okay. The 2025 budget hearing of the Office of the Vice President didn't push through as originally scheduled on Thursday. So Thursday last week pa pala, August 15 at the House of Representatives. Okay? So ang dahilan pala kung bakit hindi ito natuloy noong August 15 kasi nga po, sabi dito, Garin said the August 27 date was per OVP's request. Vice President Sara Duterte who excited ba? Exited pala. Vice President Sara Duterte who exited the cabinet last July 19 when she left her seat as Department of Education Secretary had been critical of the Marcos administration on a variety issues. Okay. So alam naman po natin na nung nag-resign nga po si Sara Duterte bilang Deputy Secretary is naging critic na po siya ni Presidente Bongbong Marcos. Okay. Critic na tanga. Okay. So ito na yung point. Okay. Ngayon, ang ginawa ni Sara, ayaw niya na po kasi mapahiya. Ayaw na pong mapahiya ni Sara Duterte. So ang ginawa niya, minove niya yung budget hearing sa kanya and then nag-hire siya ngayon ng spokesperson. Galing, no? Kasi mga kababayan, una sa lahat, ito,
ayaw na ayaw po kasing maulit ni Sara Duterte ang pangyayari po na to. Ito para lang maliwanagan tayo, no, kung bakit siya nag-hire ng spokesperson. So, ito yung nangyari po kay Sara Duterte last year. Okay, sige. 6 years of your term, ano yung ipo-pursue nyo na primary mandates ng inyong opisina? Mr. Chair, Your Honor, Yusek Lopez will answer the question. Mr. Chair, Madam Vice President, if you don't mind. Thank you. Tungkol po, sorry, Chief of Staff. Mr. Chair, it's a general question kung anong primary mandates ang ipo-pursue ni VP during the 6 years of her term. So kung maaari po si VP ang sumagot. Yes, Mr. okay. Chair. Oo nga. Bakit ganon? Di ba? Mandato mo bilang presidente, hindi mo alam, ipapasagot mo sa iba. At mga kababayan, mangyayari po ulit ito. At ito po yung inaabangan ko. Hindi lang siguro ako, pati rin kayo. Abangan nyo rin po ito. Tandaan nyo August 27, haharap po si Sara Duterte sa Kongreso para sa kanyang 2 billion budget. Yung hinihingi po ni Sara Duterte, I think 2.3 ata, no? 2.3 or 2.2 budget po sa loob po ng isang taon sa 2025. So abangan po natin ito. Okay? Isipin mo, di ba? Mandato mo bilang isang vice president, hindi mo alam, ipapasagot mo doon sa USEC mo. Ito nangyari ito. Kakampi niya pa yung presidente. Di ba? Paano pa ngayon, ngayong taon na anti-government ka na, anti-admin ka na. So malamang pahihirapan ka nila. So ngayon, kailangan ni Sara Duterte, si Michael Poa, para taga-sagot at taga-turo. Okay. So ngayon, tingnan nyo to nangyari to last year. At ang tanong lang sa kanya kung ano ba yung mandato ng Vice Presidente. Pero yun lang yung tanong ni Rizon Teveros, para mabigyan po siya ng budget na hinihingi niya, tinuturuan pa po siya. Tinuturuan pa po. Tingnan nyo to Sige. Yes, yes, there will be only 2. So, for my term, we decided... For my term, my name is Sara Duterte. I am a very good baby girl. Ako po si Sara Duterte. Parang bata sumagot. And 3 permanent projects, the charter, the museum, and the... tingnan nyo teka lang tingnan niyo yung katabi niya, yung katabi niya. Tinuturuan siya ng katabi niya. Tingnan mo. Permanent office and residence of the Office of the Vice President. And then we took on... Itok na. The projects that made the most impact when I was mayor of Davao City. These are the entrepreneurship program, the peace building in communities, the Pagbabago advocacy campaign. We added the Pagbabago amenities for in support of the mandate of the DNR. And then we have the Pansarap program in support of the Department of Health and the Department... Di ba nakita nyo, tinuturuan siya, di ba? Tinuturuan siya ng katabi niya. Grabe to, mandato mo bilang Vice Presidente, hindi mo alam. Si Kuya Inaro nandito, no? Di ba? Anong klase to? Tapos yung katabi niya pa, sino bang katabi niya? Yusek niya to, di ba? Tuwing nagsasalita si Sara Duterte, tumatango. Parang ang ibig niyang sabihin, very good. Very good. Parang ganun. Very good ang baby. Close open. Very good baby. Ang galing sumagot. Seriously. Tingnan niyo Department of Education. Sige, and then we created the Disaster Operations Center for in support of NDRIMC and all those local governments who are asking for help from the Office of the Vice President when there are calamities or emergencies in their localities. And the buses donated... Nakita nyo ba? Tinuturuan? Di ba? Tinuturuan. To me,
I lent to the Office of the Vice President. And actually, mga kababayan, no, humingi ka ng budget kasi yung budget dumadaan talaga sa legislative yan eh. Humingi ka ng budget, tapos dapat yung mandato, ikaw yung gagawa. Ikaw na kayo gumawa ng mandato, ewan ko lang kung ikaw yung gumawa, no? Pero ikaw dapat yung gumawa ng mandato, nagpapaturo ka pa. O, di ba? Oh. To support the Libreng Sakay program of the national government. Turuan mo pa. In addition to that, I discharge the functions and the duties of the Secretary of the Department of Education. At least you get the point, mga kababayan. Oh. Ganyan po ang gusto maging presidente ng mga DDS. Vice presidente pa lang, mga kababayan, wala siyang trabaho dito, no? Diba? Spare tire pa lang siya dito, pero tatanga-tanga na. Paano pa kaya pag ito naging presidente? Napakadelikado po ng Pilipinas dito. Sa ganyang klaseng presidente na sobrang immature, walang alam, at syempre, napakahina po ng communication skills. Isipin mo, di ba, iharap mo sa UN ganyan? Anong sasabihin niyan sa UN? O kunwari ASEAN, anong sasabihin niyan sa ASEAN? Oh. Tapos mga kababayan, meron pa yan dito eh. Teka lang. Continue natin na. Tapos, ito. So ngayon, ang problema kasi ni Sara Duterte, mga kababayan, ito. Ito si ano to. Ako naniniwala ako na posibleng siya magsampa ng impeachment ni Sara eh. Si Congressman Joel Chua eh. Naniniwala ako parang may kutob ako na siya. Kung hindi siya, Makabayan Black. Yan, dalawa lang yan. Okay? So sabi dito ni Joel Chua, no more free pass. Chua wants to scrutinize budget of Sara Duterte's office. So ito na. So ibig sabihin ng mga kababayan, pag sinabi po na no more free pass, so ang lumalabas ba nito? Meron siyang free pass last year? Di ba parang ganun, di ba? Kasi pag sinabi mong no more free pass, so ibig sabihin meron ka palang free pass last year. Boba pala. Hindi nga siya abogado, no? Abogado daw siya ng pamilya niya. So sabi dito ni Joel Chua, ito okay. Manila Representative Joel Chua said the Office of the Vice President should not be given a free pass during the deliberation of its proposed budget for 2025. So, iipitin po talaga si Sara Duterte, especially kung paano niya sinagot yung confidential fund. Kung paano niya ginamit yung confidential fund. At saka mga kababayan, hindi lang po nakakaalam, ang hinihingi po, di ba, na MOOE ni Sara Duterte is I think 1.79 billion pesos. Yung maintenance, miscellaneous, whatever, no, yung MOOE, 1.79 billion. Billion, ha? So, alam nyo kung nung napaka-ironic dito. Sabi ng mga DDS na mga tanga, yung MOOE po na daw po na yan, ayan daw po ay isang form ng korupsyon. Pero si Sara Duterte, humihingi din po ng MOOE. Di ba nauso yung di ba? Nauso yung, ano ba yon? Yung hindi mo pera yan. Di ba nauso yun, di ba? Hindi mo pera yan. Ayun ang sinasabi nila sa mga congressman. Kasi nga daw, yung mga congressman daw po gumagamit daw po ng MOOE. Pero si Sara Duterte, meron pong MOOE, 1.79 billion. Kita nyo, meron tanga dito. Meron tanga dito eh. Baka sabihin nyo, binubullshit ko kayo, sige, hanapin natin ha. Akala nyo kasi nakipagagawan ako sa inyo eh, ang Sara Duterte. MOOE. 1 billion. Hanapin natin ha. Akala sure nakipagbulahan ako dito sa inyo. Hindi naman ako DDS na Hindi po ako DDS na vlogger na nakikipagbulahan sa inyo. Ako pa nagsalita ako, sigurado akong totoo yan. Ito Manila Bulletin, pakita ko sa inyo. Akala kasi nakikipagbulahan ako. Akala kasi naman ito nakipaglakuan ako dito eh. Ayan andito, pakita ko sa inyo ha. Para manahimik yung mga tatanga-tanga dyan. 1.7, ito nga Kasi sabi daw fake news daw ako eh. Dapat kasi siguraduhin nyo muna, no? Bago nyo kasabi ang fake news, dapat siguraduhin nyo muna na na alam yung sinasabi nyo. Saan na ba yun? Nawala tuloy.
Teka lang, hinahanap ko lang ha. Meron yan, nabasa ko yan. Ito, tanggalin muna natin to. Tanga-tanga, merong nag-comment na DDS na fake news daw ako. Tingnan nyo ha. Akala nyo ba magsasalita ako dito ng makikipaglokohan ako sa inyo? Ito, pakita ko sa inyo. Nabalita ito eh. Yan ha. Diyan sa tangang DDS na nagsabing fake news ako. Sara Duterte 6.2 billion OVP budget for 2025. Ayan ha. Malinaw. Dakihan natin. Ayan ha. Malinaw. Tapos may nakalagay dyan sa baba. Kaya nyo, pinaghanap nyo pa ako? Yan ang gusto ko eh. Yung kina-challenge ninyo ako kung nasasabi ba ako ng totoo eh. Ayan ang linaw-linaw included, di ba? Ayan na. Included in the 2 billion proposal are 188 million for personnel services bayad sa mga tao. Okay? And then 1.79 billion for maintenance and other operating expenses, MOOE. Ayan Ang linaw-linaw saan dyan? Ano kayo masasabi mo dito? Ayan ang hirap sa inyo eh. Naniniwala kayo sa mga vlogger ng mga DDS eh. Sabi ng mga vlogger ng mga DDS, hindi mo pera yan. Kasi nga daw po, yung MOOE daw po is ginagamit daw po sa korupsyon. Na hindi naman totoo. Ito, ngayon, pag sinabi ninyong hindi mo pera yan, dapat sitahin nyo rin si Sara Duterte kasi humihingi din po siya ng MOOE. Ano yun? Ibig sabihin kapag mga Duterte, okay lang. Kapag hindi kakampi ng mga Duterte, hindi pwede. Ay ang sinasabi ko sa inyo eh. Hindi ako sa napipikon. Gusto ko lang talaga ipakita sa mga bobong DDS na bobo talaga sila. Kasi ang problema sa mga DDS, mga kababayan, pag sinabi ng isang vlogger, naniniwala kaagad sila na hindi sila nagre-research. Ito, pinakitaan ko kayo ng ebidensya. 2 billion ang hinihingi ni Sara Duterte. MOOE niya, 1.79 billion. Fake news pa ba ako niyan? Dalawa lang yan. Kung ayaw maniwala sa akin, kahit may ebidensya ako, tatangat-tanga talaga kayo. Nang hirap sa inyo eh. Hindi kasi gusto ko lang po talagang ipakita na ganyan po talaga katanga tong mga DDS na to. Ganyan sila katanga mga kababayan. Kahit anong sabihin mo sa kanila, kahit sampalin mo ng ebidensya, hindi sila maniniwala kasi nga po mga tanga po sila. Tanga yan eh. Tapos mga kababayan, bukod nga po dun sa hindi masagot ni Sara Duterte, yung tanong ni Risa Hontiveros, ito yung pinakamalupit. Tingnan nyo to ha. Dito lalong sumigat si Sara Duterte. At especially mga kababayan, nangyari din po ito ng budget hearing. Budget hearing din ito eh. Tingnan nyo ha. Wi-Fi program. Madam Chair, yes, it is under the admin. Patay. That's not time out. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Di ba? So dito mga kababayan, yung katabi niya dito, teka lang, pakita ko sa inyo yes, it is under the yung nag-correct sa kanya dito, yan. Yung lalaki po na yan, yung nag-correct sa kanya dito, ayan po yung Michael Pua. Ayan yun. Okay? So, tingnan ngayon natin to, balikan natin to. Okay. Time out daw, no? Mahilig talaga sa basketball player talaga to, no? Time out daw eh. So, ngayon ito na. Ito nangyari ta kanina, August 19, 2024. Effective today. August 19, 2024. Anong sabi ni Sara? At Office of the Vice President, announcement, Attorney Michael T. Pua, spokesperson. Tinalo mo pa yung presidente ngayon. Di ba si PBBM walang spokesperson pero ikaw meron. Kasi nga mga kababayan,
kailangan po talaga ng spokesperson ni Sara Duterte kasi po, may scrutinize po siya ngayon sa House. Gigisahin po ngayon, di ba? Gigisahin po ngayon si Sara Duterte sa budget hearing. So, kailangan niya po ng spokesperson. Siyempre, aharap si Sara Duterte sa budget hearing. Alam nga namang dala niya lang sarili niya. Hindi nagmukha siyang tanga doon. Oh. Hindi tayo wala po tayong problema kay Michael Powa. Kasi mahusay naman po talaga to. Di ba? Ako naniniwala ako, si Michael Powa, mahusay yan. Kasi nung sa DepEd, parang siya lang ata yung maayos eh. Di ba? Oo. Kasi mukhang sa DepEd nun, si Michael Powa po yung maayos-ayos nun. Oo. Tapos syempre, ngayon, sa budget hearing, kailangan niya ng katabi. Uy, Sara, tatanga-tanga ka na naman. Anong pinagsasabi mo? Siyempre, magpapasweldo dito, taong bayan. Di ba? Ayan ang mga tanong ninyo eh. Ang tanong, Sir Takero, sino magbabayad ng spokesperson niya? Taong bayan. Taong bayan. Pera po ng taong bayan yan. Well, to be fair, si Lenny, alam ko si Lenny merong spokesperson eh. Si Barry Gutierrez. Meron siya nun. Si Duterte din naman, si Digong, meron din po siyang spokesperson nun. Si Harry Roque. Di ba una si Panelo, tapos si Harry Roque. Ngayon, pagpasok po ni PBBM, ang hinahanap namin doon, sino yung magiging spokesperson ni PBBM. Pero wala siyang hinire na spokesperson. Wala, di ba? So, sa hindi po nakakakilala, ito si Michael Powa. Pero to be fair, maayos. Ano ba siya? Chinoy ba siya? Chinoy. Chinoy daw eh. Di ba? So, yan ang kwento. So, ngayon, ang point natin dito, pinospone ni Sara Duterte yung budget hearing and then, napag-postpone, saka siya nag-hire ng spokesperson. So, kailangan niya talaga ng spokesperson. Hindi, tama to. Ito, napansin ko rin talaga yan. I think Michael Powa is really the one acting as DepEd before, not Sara. Totoo yan. Nung si Sara po yung DepEd Secretary, ang nakikita ko po talaga doon bukod sa mga nakikita natin sa mga interviews, sa mga pagsagot po sa media, pati po sa mga issues ng DepEd, ang nakikita ko po talaga doon, yung DepEd Secretary talaga nun, mukhang si Michael Powa, hindi si Sara. Ayun yung so sabi ni hindi kailangan ni PBBM ng matalino. Hindi. Actually, totoo yan. Kasi ito, nung natapos po kasi yung, nung si PBBM po kasi naging presidente nun, hinahanap namin, inaabangan namin kung sino yung magiging spokesperson niya. And then wala siyang hinire. So, ganyan po yung presidente natin. Hindi siya nag-aksaya ng panahon para pambayad sa spokesperson kasi kaya niya naman magsalita para sa sarili niya. Di ba? Si Sara Duterte, abogada pa yan, pero kailangan niya ng spokesperson. Di ba? So yan, ang alam ko si Barry Gutierrez ay legal advisor ni VP Lenny. Ang alam ko talaga spokesperson siya. Nung election, alam ko si Lenny rin yun eh. Nung election, 2022 election, si Barry Gutierrez din yung naging spokesperson ni Lenny. Tapos naging legal team din po ni Lenny rin yun eh. Hindi, pero to be fair, gusto ko si Michael Powa. Kahit na nagtatrabaho siya kay Sara Duterte. Kasi mukhang matalino naman po talaga. Mukhang matalino naman talaga si Michael Powa. Pero, ganyan po kapangit ang sistema ng Pilipinas. Actually, ito po yung pangit po sa sistema ng eleksyon ng Pilipinas. Tayo po kasi is nakabase po sa personality politics. Diba, kahit po si Sara Duterte pa ay wala talagang alam na nalo kasi nga po personality politics po tayo. Ganon talaga, di ba? So yan, so dyan po sa 2,300 po na nanonood. So hindi pa po nakakapag-like, palike lang po ng video po na to. Dyan po sa Team Replays, ano nga po masabi nyo nga po dito, sa pag-hire po ulit ni Sara Duterte kay Michael Powa. So kayo ba, naniniwala ba kayo? Dyan sa Team Replays, naniniwala ba kayo na kaya pinuspone ni Sara Duterte yung kanyang budget hearing
is para po makapag-hire siya ng ng katabi ng spokesperson. Kasi para sa akin, para ayun ang lumalabas eh. Kailangan niya ng coach, tama, kailangan ng coach ni Sara Duterte sa budget hearing kasi po mauulit na naman po yung time out. O bang BP, totoo yan. So yan, sa comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At yan po, sa hindi pa po nakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin po. At syempre, pa-share na lang din po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan. And then ito po yung pinaka-topic na natin. So pag-usapan na natin si Alice Guo.